Hello sa inyo mga pre. Ngayon, sa video ito, ang ating gagawin ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-manipulate ng login screen, username at password, saka i-link natin sa SQL Server. Kung paano ito i-handle at saka pag accept ng user at password, kung authentication is accepted, ito ay tatawag sa main screen natin. Yung main screen natin yung shop registration. So, ang gagawin natin ngayon ay kung paano mag-handle ng user and password at saka tumawag sa pangalawang form, which is yung main form natin. So, i-double click mo lang, tapos dito magko-code tayo. So, sa button login, click event natin. So, dito ngayon, mag-declare tayo dito ng statement ng private string connection. So, ito muna yung initialize natin para magkaroon tayo ng connection sa SQL natin. So, private SQL connection equals con. So, con is meant connection. So, I put con. So, dito sa event natin, sa button, lagyan natin ng try and catch sa error handling natin. Kung may error yung execution sa event na ito, dito siya sasalo. So, message box .show. Lagyan na lang natin dito ng error, login, check, connection. Lagyan natin dito plus X, yung exception X natin. So, exception, it means yun yung nag-handle ng errors. So, con equals to, initialize natin yung connection natin, at saka ipasok natin yung connection string. So, con.open, initialize the open database. So, ngayon, mag-write tayo ng SQL command equals to new SQL command, and command, initialize natin sa connection para may ka-execute na tayo. So, command text. So, dito pasok natin yung query natin sa SQL kung paano mag-select. So, select all from table, global bit. So, yan yung halimbawa ng table, no? So, where email equal to txt username. So, yung email natin, so txt username, yun yung input value na sa login screen. And password equal txt.pass.text. Ito yung input value din ng login screen. Pangalan txt.pass.text. So, ayan na po. Tapos na tayo mag-write ng select para sa ating login screen. Ngayon, mag-declare naman tayo dito kung paano mag-read ng data. So, kailangan natin ito, db data reader. Initialize natin sa data. So, data equals to command.execute reader. So, ngayon, na-execute na-initialize na natin yung data sa execute reader. So, ngayon naman, lagay tayo dito ng if data.read condition na to. Ang gagawin nito, yung mag-read ng data natin, papasok dito. So, may condition siya. Kung may nabasa siya, papasok siya dito sa loob. Kung wala siya nabasa, papasok siya sa else statement natin. So, dito, maglagay naman tayo ng condition dito para sa user interaction natin sa login screen. So, kung ano yung in-input ng user sa txt, username.text is equal to data.getString2. So, ito yung 2. Kasi ito yung value na kukunin natin. I-check natin sa database natin. So, and it means dapat dalawa yung nandun. Kung may isa, wrong password or yung username, hindi yan papasok sa condition na to. So, kaya dapat may and txt.text equal to data getString.toString. Ibig sabihin nito, kung ano yung value ng txt username at password, kung nandun sa database natin existing,
So, papasok siya dito sa condition na ito. So, ayan na. Okay na yung condition natin, if condition. So, dito, pag okay, papasok na yung tatawagin natin ang another main form shoe dialog. Yan yung pagtawag sa main screen natin, yung sa ibang dialog. Kung paano mag-call ng other forms sa user nito. So, yan lang po ang paano. So, may code na tayo dito. So, kung wala, message box, kung may mali na username or password or not registered user, dito yung sa else na papasok din. Dito na i-handle. So, maglagay ka lang ng message box .shoe, error login, check your user and password. So, ayan na. Meron na din tayo ng, so ngayon, mayroon error connection na din tayo, tsaka message information kung mali. So ngayon, i-close natin yung data.reader.close, saka command.dispose, at saka connection.close. So kailangan itong tatlo ay magkasabay para ma-refresh yung connection natin at saka yung command na execution, saka yung data reader natin. So ngayon, save natin, try natin i-run yung program kung ano ang mangyayari. So, yun, login screen, username, halimbawa dito, maglagay tayo ng test@gmail. So, password, maliin natin yung password. So, login, error, login, check your username and password kasi mali yung binigay natin na password. Pag tama naman, ang lagay natin ay papasok na yan sa main screen. So, ito na, nandito na tayo sa main screen. Saka tinatawag na yung success na yung pagtawag sa form na ito. So, nakita nyo yung login screen, nandun pa din, naiiwan. Di ba? Dapat pangit yan. Dapat, ang gawin natin ay hide natin to pag mag-login na. So, to do that, ito lang ang gamitin na code, this.hide. So, pag okay daw, authenticate successful, hide yung main form, yung login, tapos i-show yung main form dialog na sa kabilang forms. So, pwede natin i-empty natin txt username at password para ma-empty yung data sa input value. Tignan nyo yung login screen. Try natin ulit. test@gmail. Try natin maliin yung username and password. Password, login, check your password. Kasi mali yung nilagay na username. So, pag tama naman, password, login. So, yun, tama lahat. So, nakita nyo, nakakapasok na tayo, tsaka wala na yung login dun. So, ito yung code natin, success yung code natin. So, ito yung pag-handle ng user, kung paano nyo i-handle yung user login screen. Kung may mga application kayo sa future application nyo, magamit nyo to, at saka marunong na kayo mag-handle ng user login screen. So, ito yung halimbawa na sample ko lang sa ngayon. Tapos yung screen, napansin nyo, hindi siya exact ng location. Dapat kailangan si center natin. So, ito lang center screen. Tapos ito, ilagyan natin sa start position, center screen. Para pagtakbo ng program, nasa gitna ng screen ng system nyo. Or desktop application, laptop. Tignan nyo, nasa gitna na siya, yung position. Diba? Maganda tignan. So, login. Yun. Yung main screen din, nasa center na din, position. So, as long maganda na yung itong program na to is a sample application lang. I-integrate natin dito lahat. So, ngayon nakita nyo dito. So, paano na mag-integrate natin yung login screen sa ating main application. So, sa susunod, magawa na akong video para kung ano yung login at user password mo, login screen, ay ma-display doon sa main form natin na nakalagay user login. Kung sino yung nagla-login ay papasok doon.
i-display natin doon sa main form natin. So, magawa po ako ng video. Yung part 1 ng video na ito, kung paano mag-design, nakagawa na din ako. Nandun, i-check na lang yung mga previous na video ko na ginagawa. Maraming doon, SQL, yun, paano mag-insert, at saka update ng data, select ng data, nandun na lahat. Kung paano din mag-set up ng database, nandun na din lahat. So, sa basic application na ito, or sooner or future sa application nyo, ay magagamit nyo to para ma-integrate nyo yung login at saka kung paano mag-update ng data, save, insert, delete, select, paano mag-display, ay marunong na din kayo. Hindi na kayo mahirapan pa. So, sa next video natin, ang gagawin natin ay maglagay ng kung paano magpasa ng information sa galing sa main information natin. Kung paano mag-send ng data or send ng use information, tapos i-display natin sa main screen. Halimbawa, kung sinong nag-login, ay doon siya ma-display. So, yung sa main screen natin. So, kung nakakatulong ng itong video na ito, kung nakakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutan na mag-like at subscribe at saka i-share nyo sa mga kaklase nyo or mga kaibigan nyo para may halimbawa sila kung paano maggawa ng simple application sa project nyo or sa mga upcoming project nyo, assignment o ano dyan. So, ito na po yung halimbawa. So, ngayon, ito lang po. Sa next video, abangan nyo kung paano mag-send ng data sa main screen natin. So, ito yung part 2. So, may part 3 tayo kung how to send data to main screen and to validation sa user at password validation. Kung may na-login siya or wala, hindi niya i-accept o may mag-pop up na message. So, yan lang po. Maraming salamat.